In this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng indicator na moving average at kung anong strategy ang pwede mong gawin para kumita ka sa trades gamit tong indicator na to. Let's go! So guys, punta lang tayo dito sa chart. Sa 4-hour time frame, in this case, Bitcoin ang gagamitin natin example. Punta kayo dito sa indicators, dito sa upper left ng trading view. Click nyo lang yung indicator. Tapos search nyo dito is moving average or MA. And then cross. And then click nyo tong MA cross. Makikita nyo dito, lalabas na dyan yung moving average. Pwede nating edit to at palitan yung kulay dito rin sa upper left. Makikita nyo dito MA cross. Lahat ng indicators na ilalagay natin is lalabas yan dito sa upper left, sa baba ng BTC USD or kung ano mang symbol or trading asset ang itatrade natin. In this case, MA cross. Click nyo lang dito sa upper left. Tapos click nyo tong settings dito. And lagay nyo dito sa inputs is 20. Sa short MA length, lagay nyo dito is 20. Tapos dito naman sa long MA length is 50. To give you an idea or context kung paano gumagana or nagwo-work ang moving average, is ganito siya guys. Ang moving average is average, from the word itself, is average siya ng mga past prices. Ibig sabihin, kung naglagay tayo kanina ng 20 doon sa moving average, ibig sabihin, 20 days, every 20 days, kung ano yung average price niya, magdodrawing siya ng dot hanggang sa makabuo siya ng mga linya. So, ganun nagwo-work ang moving average. Sa 50 naman, dito naman, nag-iba lang yung days. So, ang mangyayari dito is, pag in-input mo is 50, every 50 days, doon naman guguhit yung moving average. So, since dalawang moving average ang nilagay natin, which is 20 at 50. So, dalawang linya ngayon ang makikita natin dito sa chart. Ngayon, kung makikita nyo, ito yung example na yun. Ito yung nasa ibabaw, yan yung moving average 20 na nilagay natin. Ibig sabihin, lahat ng average prices, every 20 days is nagtatranslate siya into guhit. Ganyan. Every 50 days, average price every 50 days, tapos translate siya into a line. Ito ngayon yung magiging indicator natin to take a trade. So, paano nga ba natin gagamitin itong moving average na to? Ito lang ang tandaan nyo palagi guys. Every time na ang prices or yung candles is nasa ibabaw siya ng moving average, ibig sabihin, uptrend yon. Kung makikita nyo dito, ang moving average is nasa ilalim. Tapos, ang candles is nasa ibabaw. Ibig sabihin, this trend is pataas or uptrend siya. Kung yung wala ka pang idea kung ano ang trends, pwede mong i-check yung past video ko about trend lines, kung paano binabasa ang trends, uptrends, downtrends, ano ang market structure, paano binabasa ang mga trends para mas maintindihan mo tong sinasabi ko na mga trends. Basically, itong moving average is para siyang trend line. Ibig sabihin, pag ang prices or ang candles is nasa ibabaw ng moving average, uptrend yan. Kapag naman ang prices is nasa ilalim ng moving average, that is a downtrend. Kung makikita nyo naman dito, ito yung moving average, nasa ibabaw siya, tapos yung mga candles is nasa ilalim naman. Ibig sabihin nito, downtrend naman. So, kung nahihirapan kang gumuhit ng mga trend line, pwede kang gumamit ng moving average para mas madali mong ma-identify yung mga trend. Tingin pa tayo na iba pang example. Kung makikita natin dito, ang moving average is nasa ibabaw, tapos ang price is nasa ilalim. Ibig sabihin yan, downtrend yan. Tingin naman tayo dito sa iba pang example. Ang price is nasa ibabaw ng moving average, that is an uptrend. So basically, para nag-work din siya as trend lines. Ang kinagandahan na lang, ang kinagandahan is hindi mo na kailangan gumuhit manually dito sa mga candlesticks kasi yung moving average na yung gumawa ng trend line para sa'yo at ma-identify mo kung ano ang current trend ng market. Kung guguhitan natin to, makikita mo rin uptrend din naman siya eh, parang ganyan. Uptrend, tapos kung gagawa tayo ng sample for guhit ng uptrend, tapos ito naman is downtrend. So parang ganun siya nag-work. Kumbaga, itong moving average is magiging guide mo para ma-identify mo kung ano ang current market trend. Kung uptrend ba siya, pataas or pababa. Tingin pa tayo na iba pang example. Ito magandang example. Ang moving average is nasa ibabaw. Makikita nyo nasa ibabaw. Ang price is nasa ilalim. So, this is a downtrend. Tapos, ito naman, ang price is nasa ibabaw. Ang moving averages is nasa ilalim. So, this is an uptrend sa pataas. Ibig sabihin yan, pag nasa ilalim ang moving average, uptrend siya. Pag nasa ibabaw ang moving average, downtrend siya. Ganun lang kasimple yun. Ang use kasi nito guys, kaya dalawa to or cross ang pinili nating moving average kasi is para ma-identify natin kung kailan mag-shift yung prices from uptrend, mag-shift na siya into downtrend. Ito lang din ang isa nyo pang tatandaan guys. Every time ang moving average is magko-cross or magkakasalubong, ibig sabihin yan,
that is a sign na magkakaroon na ng reversal. So kung galing ang price halimbawa sa downtrend, which is example ito, galing siya sa downtrend pababa. Tapos kung makikita nyo dito yung dalawang moving average is nag-cross siya dito. Tapos since this is a moving average cross na, every time na ang moving average is magko-cross or magmi-meet, magkakaroon na siya ng cross automatically para mas madali siyang makita. Kaya yun yung kagandahan pag moving average or MA cross na agad yung sinelect nating indicator. Mas madali siyang ma-identify. So, ibig sabihin from downtrend, ang price is bumagsak pababa. In this case. Tapos, nagkasalubong yung dalawang moving average dito. Nagkasalubong dito yung dalawang moving average. Nag-cross sila, tapos nagbaliktad. Kung makikita nyo dito, from downtrend na ang moving average kanina is yung 20 moving average na nasa ilalim kanina, nag-cross na sila at bumaliktad. Sa uptrend, naging uptrend na siya. And yung 20 moving average ngayon is nasa ibabaw na. Tapos 50 moving average kanina na nasa ibabaw from downtrend, nasa ilalim na siya ngayon. So kumbaga, nag-a-act din to as support and resistance itong moving average. Kung wala ka pang idea kung ano ang support and resistance, pwede mo rin i-check itong last kong video about support and resistance para magkaroon ka ng idea at mas maintindihan mo kung paano gumagana itong moving average. From resistance, naging support naman ngayon yung moving average, kaya nasa ilalim na siya. Ibig sabihin nito, pag nag-cross ang moving average or nagkasalubong sila tapos nagbaliktad, ibig sabihin yan, mag-change na ng trend ang market at pwede na natin yun i-consider as a signal for entry. Ang bawa dito ang nakita natin, ang price is bumabagsak, nasa ilalim siya. And then, naspatan natin na nag-cross dito ang moving average. Dun sa mismong cross, once na nag-cross yan, antay ka lang ng 2 or 3 candle na mag-close sa ibabaw niyan, pwede mo na yan enteran ng long or ng buy. Ibig sabihin, kung nag-buy ka dito sa cross na yan, once na nag-cross ang moving average, dyan magsisimula ang bagong trend. Halimbawa, itong scenario na to, naispatan mo, lumabas na tong cross na to, nagantay ka pa ng 3 candle for confirmation. At sa halimbawa, nag-cross to, and then nagantay ka dito, this 1, 2, 3. Tapos dito ka nag-enter ng buy. Tapos nag-sell ka dito sa taas. Tapos nag-sell ka dito sa taas. That trade alone can give you a 17% profit. So kung titingin pa tayo ng ibang example, baliktad naman. Kung makikita nyo dito, galing ang price sa uptrend, sa pataas ang price. Tapos, nasa ibabaw ang candles ng moving average. That, ibig sabihin yan, pataas ang price, uptrend. Now, nakita natin dito, nag-cross ang moving average. Ibig sabihin, that is a signal na pwede na tayong mag-take ng short naman or sell. Kasi mag-change na ang price from uptrend, mag-change na siya into downtrend. So ibig sabihin, once na nag-cross to, magantay lang tayo ng 3 candles and we can enter a trade. So in this case, check natin. Ito, nag-cross siya. And then, kung nag-enter ka dito, ito yung unang candle, pangalawa, pangatlo. Ito yung pangatlong candle. Kung nag-enter ka dyan at nag-close ka ng trade, once na nag-cross ulit yung moving average, ito yung magiging profit mo. So that's around 10% profit using this strategy. Itong moving average cross is pwede rin natin siyang gawing take profit confirmation. Kasi nga, once na nag-cross siya, pwede na tayo dun mag-sell or mag-exit ng trades. So, ito pa isang example, guys. Kung makikita nyo dito, nasa ibabaw ang moving average, ang price is nasa ilalim. So, ibig sabihin, that is a downtrend. Downtrend. Ibig sabihin, pababa ang price. Now, makita natin dito na nag-cross ulit ang moving average. So, that is a confirmation na pwede tayong mag-entry ng long or pwede tayo dyan mag-buy. Kasi nga, from downtrend, magsi-switch na siya into uptrend. From pababa, magsi-change na siya ng trend na pataas naman, magbabaliktad na. So in this case, yun nga, ang confirmation natin is once lumabas yung cross, antay lang tayo ng 3 candle close to confirm na mag-i-stay talaga dyan yung price. Tapos tsaka tayo mag-entry or mag-open ng trade or magbabay. So in this case, lumabas yung cross, halimbawa, ito yun, antay tayo ng 1, 2, 3, 3 candles, tapos dyan ka nag-buy, halimbawa. Tapos mag-exit tayo or mag-close tayo ng trade kapag nag-cross na ulit yung moving average. So ganun lang kasimple ang concept nyo, guys. Ito pa ang isang pwedeng confirmation nyo dyan, guys. Every time na mag-cross na tong moving average, kailangan yung price or yung candle is lumagpas or mag-breakout muna siya doon sa moving average. In this example, ito, tingnan nyo guys, another confirmation. This is from downtrend. So, in-expect natin is mag-change siya into uptrend, tapos doon tayo magbabay para salo natin yung umpisa ng trend. Parang buy low and sell high. Parang ganun yung mangyayari. Para masabi natin na additional confirmation na mag-change na siya ng trend, kailangan yung price or yung candle is dapat lalagpasan niya rin yung moving average. So parang i-breakout niya. From downtrend na nasa ilalim ang prices or candles, ang ginawa nitong malaking candle na to is sinira niya yung moving average pataas.
lumagpas siya dun sa moving average. Kasi diba, to maintain the trend, kailangan lagi lang nasa ilalim yung prices. In this case, ito yun. Sa kabuuan ng downtrend, nasa ilalim lang palagi yung prices ng moving average. So, ibig sabihin, that is a good downtrend. Now, kung mag-change na siya into an uptrend, kailangan sirain ng price or ng candle yung moving average pataas. Like in this example, tingnan mo to. Kung makikita mo tong candle na to, is lumagpas siya dun sa moving average. Ayan o, lumagpas siya dun sa moving average. Nilagpasan niya. Ibig sabihin, that's one confirmation na broken na tong downtrend na moving average. That's one. Another confirmation is mag-aantay tayo ng lumabas itong moving average cross. Kumbaga, ito yung magiging confirmation natin. Una, dapat sirain ng candle or ng price or lumagpas yung price doon sa moving average. Tapos, pangalawa is dapat mag-cross yung moving average, and pangatlo is mag-aantay tayo ng tatlong candlestick na mag-close tapos doon tayo mag-entry ng buy. So in this case, unang confirmation is nag-break yung price above the moving average. So that's one. Ibig sabihin yan, broken na ang downtrend. Mag-switch na to into an uptrend. Pangalawang confirmation is, antayin natin dapat is pag-cross yung moving average. Ito yun. 2. That's 2 confirmation. And then, kung mag-antay pa tayo, from that cross, antay tayo ng tatlong candle close. Ito yun. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, dito dapat mag-entry ka na ng buy. Mag-buy ka na dyan. Tapos, mag-sell ka na ngayon. Pag nag-cross na ulit yung moving average. Same confirmation, same strategy. So, kung makikita nyo dito guys, di ba, ang una nating confirmation is dapat mag-break yung candle sa moving average. So, ito naman, kung makikita natin yung current situation ngayon, current price is from uptrend kasi nasa ibabaw yung price ng moving average. Tapos, kung makikita nyo ngayon dito, sinira na ng price or ng candle yung moving average. Bakit? May malaking candle na lumagpas doon sa moving average. Ito na yung confirmation na inaantay natin, kagaya ng sample natin kanina. Mag-break yung candle sa moving average. Pangalawa is dapat mag-cross din tong moving average. Kung nag-cross to, ganyan yung possible scenario nyan eh. Magka-cross yan. Ayan, magka-cross yan. Tapos, antay ka lang ng tatlong candle close. Tapos, pwede ka na doon mag-entry or mag-exit. In this case, since nag-buy tayo dito sa baba kanina, tapos dito tayo mag-exit or mag-take profit, nung nag-cross na yung moving average, that trade will give us a profit of 13%. Ibig sabihin, kung gumamit ka ng leverage sa trade na to, that trade will give you at least around 100% ng capital mo. So, pwedeng dumoble dito yung pera mo using this strategy alone. Kung di mo pa alam kung paano mag-trade ng futures ng may leverage, you can check my video kung paano mag-trade ng futures para mas malaki yung pwede mong kitain sa trading. Ganito lang nag-work ang strategy guys. Kandaan nyo lang, kailangan laging merong confirmation whenever we take a trade. Siyempre, this strategy requires practice for you to execute it better. So, palagi ko rin na-advise na mag-practice muna sa demo account or demo trading. Halos lahat naman ng trading platform ngayon is meron na silang demo trading. So that way, makakapag-practice ka nang hindi nagre-risk ng pera. So pag na-perfect mo na yung strategy, alam mo na siya paano gamitin, tsaka ka ngayon mag-risk or gumamit ng totoong pera sa trades. Actually, itong moving average na to guys is marami pa siyang uses. Hindi lang siya basta pag-cross. Pwede mo siyang simulan as indicator of trends. Pwede mo siyang simulan dito sa paggamit as cross. Ngayon, kung gusto mo pa ng mas maraming moving average strategy, pwede natin to gawa ng iba pang mga video. I-comment mo lang below, moving average, and gagawa pa ako ng mas marami pa or iba pang uses ng moving average at kung paano mo siya pwedeng gamitin as strategy or indicator sa iba pang mga trades. Na kung natuto ka in this video, consider liking the video, mag-subscribe ka na rin para una ka whenever I upload videos, and kung meron kang tanong, i-comment mo lang below. I'll try my best to help you at sagutin yung mga tanong. Yun lang guys, I'll see you in the next video.